Well, mga kapupong, agad na ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang isang kilalang hotel matapos itong may ugnay sa umano'y ilegal na operasyon na natuklasan sa isang KTV-style na establishmento sa lungsod kasunod ng isinagawang operasyon ng National Bureau of Investigation. Ang nasabing aksyon ay isinagawa matapos makalap ang sapat na ebidensya na nagpapakita ng ugnayan ng dalawang lugar sa mga aktibidad na labag sa regulasyon. Sa mga oras na isinasagawa ang operasyon, higit sa 50 kababaihan ang nailabas mula sa loob ng KTV venue. Ayon sa mga autoridad, marami sa kanila ang naengganyo sa mga offers na trabaho, ngunit kalaunan ay napunta sa sitwasyong hindi inaasahan. Kaagad silang inilipat sa pangangalaga ng mga ahensya ng pamahalaan upang mabigyan ng tulong, kabilang ang counseling at pansamantalang matutuluyan. Lumabas sa investigasyon, mga kapupong, na ang KTV bar ay nagsisilbing sentro ng koordinasyon habang ang mga transaksyon ay isinasagawa sa mga kalapit na lugar, kabilang ang isang hotel na ngayon ay isinailalim sa masusing pagsusuri. Dahil dito, hindi nag-atubili ang mga opisyal ng lungsod na magpatupad ng agarang pagsasara upang maiwasan ang pagpapatuloy ng nasabing operasyon. Sinabi ng mga opisyal na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lungsod. Ayon sa kanila, hindi papayagan ng pamahalaan na magamit ang mga lehitimong negosyo bilang takip sa mga aktibidad na lumalabag sa batas. Idinagdag pa nila na ang ganitong uri ng operasyon ay kadalasang maingat na itinatago, kaya't kinakailangan ang masusing pagbabantay at koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya. Sa mga oras na isinasagawa ang undercover work, mga kapupong, nagkunwaring mga kostyumer ang ilang operatiba upang makakuha ng direktang ebidensya. Sa pamamagitan nito, napatunayan ang mga ulat na may mga hindi pangkaraniwang serbisyo na iniaalok sa loob ng establishmento. Ang impormasyong ito ang naging susi upang maisagawa ang raid at ang kasunod na aksyon laban sa mga sangkot. Patuloy naman ang paghahanap sa ilang individual na hindi naabutan sa lugar. Ayon sa National Bureau of Investigation, may mga persons of interest na kasalukuyang tinutukoy at hinihikayat na makipagtulungan sa investigasyon. Hindi pa isinapubliko ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit tiniyak ng ahensya na ginagawa ang lahat upang mapanagot ang mga may kinalaman. Anyway, mga kapopong, kinumpirma ng mga eksperto na ang ganitong uri ng operasyon ay kadalasang gumagamit ng iba't ibang lokasyon upang mailihim ang kanilang aktibidad. Sa ganitong paraan, nahihirapan ang mga autoridad na agad itong matukoy. Gayunpaman, sinabi rin nila na sa tulong ng mas pinaigting na intelligence efforts, mas nagiging epektibo ang pagtuklas sa mga ganitong gawain. Iba't ibang reaksyon ang lumabas mula sa komunidad. May ilang residente ang nagpahayag ng pagkabahala, lalo na't ang lugar ay kilala bilang abalang commercial district. Para sa iba, ang mabilis na aksyon ng pamahalaan ay patunay lamang na seryoso itong tugunan ang mga ganitong isyu. Ang mga negosyante naman sa paligid ay umaasang mas paiigtingin pa ang inspeksyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa panig ng lokal na pamahalaan, mga kapupong, sinabi ng mga opisyal na magsasagawa sila ng mas mahigpit na monitoring sa mga establishmento. Kabilang sa kanilang plano ang regular na inspeksyon at mas malinaw na patakaran upang maiwasan ang katulad na insidente sa hinaharap. Hinikayat din ang publiko na maging mapagmatyag at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Ang mga kababaihang nailabas mula sa operasyon ay kasalukuyang tinutulungan upang makapagsimula muli. Ayon sa mga social workers, mahalaga ang tuloy-tuloy na suporta upang matiyak ang kanilang maayos na kalagayan. Kabilang dito ang pagbibigay ng pagkakataon sa kabuhayan at patuloy na paggabay sa kanilang pagbangon. Well, mga kapupong, habang nagpapatuloy ang investigasyon, inaasahang magsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayang sangkot. Sinabi ng mga opisyal na ang bawat detalye ay sinusuri upang matiyak na magiging matibay ang mga ebidensya. Nananatiling layunin ng mga autoridad na mapanatili ang kaayusan at proteksyon para sa lahat ng mamamayan sa lungsod. Well, mga kapupong, bigla na lamang nawala ang signal. Parang pinatahimik ang isang buong bansa sa digital na mundo. Sa loob ng Iran, sabay-sabay na naputol ang internet access ng milyon-milyong mamamayan, nagdulot ng pangamba. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na isa sa pinakamahabang national shutdown mula pa noong panahon ng Arab Spring, kung saan mahalaga rin ang papel ng online communication. Sa mga oras na ipinatupad ang blackout, halos hindi magamit ang messaging apps, social media platforms, at iba pang online services. Para sa marami, ang internet ay hindi lamang libangan,
kundi pangunahing kasangkapan para sa trabaho at pakikipag-ugnayan. Nang mawala ito, maraming freelancers at online workers ang agad na apektuhan. Ang simpleng pakikipag-usap sa pamilya sa ibang bansa ay naging mahirap o tuluyang naputol. Ayon sa mga eksperto mga kapupong, ang ganitong klase ng malawakang pagputol ng internet ay matagal ng bahagi ng sistema sa Iran, lalo na tuwing may sensitibong sitwasyon. Sinabi nila na sa pamamagitan ng pagkontrol sa koneksyon, mas nagiging limitado ang pagkalat ng impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tagal ng pagkawala ng internet ang mas lalong nagpabigat sa epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Habang nagpapatuloy ang blackout, maraming estudyante ang hindi makapasok sa online classes at ang maliliit na negosyo ay napilitang huminto. Ang iba ay bumalik sa tradisyonal na paraan ng komunikasyon, ngunit hindi nito napunan ang kakulangan ng mabilis at tuloy-tuloy na koneksyon. Para sa ilan, ang pakiramdam ay tila tuluyang nahiwalay sa labas ng mundo. Kasabay nito mga kapupong, lumitaw ang mas malawak na pangamba na hindi lamang limitado sa loob ng Iran. May mga ulat na nagsasabing may banta na maaaring targetin ang mga undersea cables, partikular sa Red Sea. Ang mga kable na ito ang nagsisilbing pangunahing daanan ng global internet data na nag-uugnay sa Asia, Europe at Africa. Ipinaliwanag ng mga eksperto na kapag naapektuhan ang mga kable na ito, maaaring maramdaman ang epekto sa iba't ibang bansa. Posibleng bumagal ang internet, magkaroon ng service interruptions, at maapektuhan ang mga sektor tulad ng finance at logistics. Para sa mga bansang umaasa sa international connections, kahit maliit na pagkaantala ay maaaring magdulot ng malawakang epekto. Anyway, mga kapopong, hindi madaling ayusin ang undersea cables kapag nagkaroon ng problema. Kailangan ng espesyal na kagamitan at maaaring tumagal ng mahabang panahon bago maibalik sa normal ang serbisyo. Dahil dito, mas lumalaki ang pangamba sa posibleng epekto nito sa global communication. May mga eksperto na nagsasabi na ang ganitong uri ng banta ay maaaring makaapekto sa mundo nang hindi direktang nauuwi sa sagupaan. Sa halip, ang epekto ay makikita sa ekonomiya, negosyo at sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Sa loob ng Iran mga kapupong, nananatiling malinaw ang epekto ng blackout. Ang pagkawala ng internet ay hindi lamang simpleng abala, kundi isang malaking hadlang sa komunikasyon, kabuhayan at access sa impormasyon. Para sa maraming mamamayan, ito ay nagdulot ng pakiramdam ng isolation. May mga leader at eksperto na nananawagan ng mas open at fair na access sa internet, binibigyang diin na mahalaga ito sa modernong lipunan. Para sa mga tao sa mundo, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang stable na koneksyon. Well mga kapupong, ipinapakita ng sitwasyon sa Iran na ang internet, na madalas inaasahang laging available, ay maaari ring mawala sa isang iglap. Sa patuloy na pagtaas ng pagdepende ng mga tao sa digital systems, mas nagiging mahalaga ang pagpapanatili ng maayos, ligtas at tuloy-tuloy na koneksyon para sa lahat.